makalag kayo lahat ang alamat ng panty. Noong panahon ng mga taong bundok, pagkatapos na maimbento ang bra o pantakip sa dibdib ng mga babae, ang mga tao ay mayroon na ring suot ng mga balat ng hayop. Ang mga lalaki ay nakataples dahil uso kasi noon ang palakihan ng katawan. Wala pang bodybuilding contest noon. Wala pa, pero ang mga lalaki noon ay mga matitip. No, kaya matitipuno ang pangangatawan. Ang mga babae naman dahil sa kagagawa ni Yodslik ay nakasuot na ng bra at miniskirt. Yodslik Ildoy. Hindi Yodslik ang pangalan eh. Hindi, sundutin ko lang mo eh. Yodslik. Ang mga babae dahil sa kagagawa ni Yodslik ay nakasuot na ng bra at miniskirt. Saan galing yung miniskirt? Ano ba? Siyempre wala pa silang makina na pantahi kaya kaparasong balat ng hayop lamang ang naipantatakip nila sa ibabang bahagi ng katawan. Kaya miniskirt lang ang suot ng mga babaeng taong bundok. Lalo ang magpalda yung mga yun eh. Balilit lang ang mga peraso ng mga tela nun eh. Okay. Subalit lingid sa kalaman ng mga lalaking taong bundok, hindi pa rin komportable ang mga babaeng taong bundok sa kanilang suot na bra at miniskirt na gawa sa balat ng hayop, partikular na sa Yodslik na siyang inventor ng bra. Napansin kasi niya na masyado siyang giniginaw, lalo na at malakas ang simoy ng hangin at siya ay umaakyat ng puno upang mamitas ng mga prutas. Bakit alam? Wala. Kasi noong panahon ng mga taong bundok, ang mga babae ang opisyal na tagapitas ng prutas sa mga puno. Okay. Tama na. Nagtataka nga lang si Yodslik dahil sa tuwing siya ay aakyat ng puno para mamitas ng mga prutas, maraming mga lalaki na taong bundok ang nag-aabang sa ibaba. Ano ginagawa nila? Wala, nagbo-volunteer lang na maging tagasalo ng mga prutas na kanyang napipitas. At lahat sila ay nakatingala at nakangiti. Bakit sila nakangiti? Ewan ko, nakangiti sila eh. Tama, sabi ni Yodslik sa kanyang sarili, mukhang may pinagtitiripan na naman itong mga ungas na ito ah. Napag-isip-isip ni Yodslik na ang mga mata ng mga lalaki ay nakatuon sa kanyang pang-ibabang bahagi na pinagkaiba ng babae sa lalaki. Okay? Pero hindi mapalagay si Yodslik kaya napag-isip-isip niya na gumawa ng panibagong imbensyon na bukod sa magtatanggal na ginaw sa pang-ibabang bahagi ng katawan ng babae, ay makapagtataboy din ng mga lalaki sa tuwing siya ay mamimitas ng prutas. Kumuha siya ng kapirasong balat ng hayop, nilagyan ng tali, at itinapal niya sa pang-ibabang bahagi na pinagkaiba ng babae sa lalaki. Tapos, laking gulat niya nang makaramdam ng iba yung ginhawa sa parting iyon ng kanyang katawan. Pagkatapos, umakyat siya muli ng puno para kunwari ay mamimitas ng mga prutas. Nagsilapitan na ang mga lalaki at tumingala. Sa pagkamangha ni Yodslik, nagsialisan ang mga lalaki. Kaya naman dali-daling bumaba sa puno si Yodslik at muling ibinahagi sa ibang babaeng taong bundok ang kanyang bagong imbensyon. At dahil dito, lahat na ng mga babaeng taong bundok ay may suot na pangtapal sa pang-ibabang bahagi na pinagkaiba ng babae sa lalaki. Tama na? Lingid sa kalaman ng mga babaeng taong kuweba na bad trip na naman lalo ang mga lalaking taong kuweba. Ito ay sa dahilang tuwing umaakyat ng puno ang mga babae,
puro balat ng hayop ang kanilang nakikita. Sabi ng isa, nakakasa talaga yung Sir Slick, no? May bara na nga mga babae, pati ba naman sightseeing natin sa mga puno, alisin niya. Sabi ng isa, ano ba kasi yung suot nila? Sabi ng isa, hindi ko alam eh, basta pangtapal sa ibabang bahagi na pinagkaiba ng babae sa lalaki. Ano? Tanong ng isa, haba naman pangtapal sa pag-ibabang bahagi na pinagkaiba ng babae sa lalaki. Paikili na lang natin para hindi malaman ng mga babae na yun yung titingnan natin saka pinag-uusapan, di ba? Sabi ng isa, si Kiss Mania, no? Kiss Mania. Manyak yun. Kiss Mania. Sabi ni Kiss Mania, o sige, paikiliin natin yung pangtapal sa ibabang bahagi ng pinagkaiba ng babae sa lalaki. Sabihin na lang natin, pangta. Para hindi halata, di ba? Pangta. Ano pangta? Sabi ng isa. Pangit naman pakinggan. Sabi ng isa pa. Ganito na lang, sabi ni Kiss Mania. Englishin na lang natin para social pakinggan yung dating, di ba? At mula nga noon, ang tawag na sa kapirasong saplot na pangtapal o pantakip sa ibabang bahagi ng pinagkaiba ng babae sa lalaki ay pangti. Okay. At na tumagal, ito ay naging panty. Pero hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos eh. Nagkaroon kasi ng mainit ang pagtatalo o pagdidebate sa mga historians. Mga historians, nagtalo-talo? Oo, nagtalo sila tungkol dyan sa alamat ng panty. Dapat daw kasi ang tawag doon ay hindi panty, dapat pangpo. Bakit ang pangpo? Dapat kasi pangpo, sabi ng mga historians. Bakit nga, oh? Kasi pangpo dapat dahil pangpuno yung saplot na ginamit nila, diba? Nung nakuha ni Otsut yung idea ng panty, diba, umakyat sila sa puno? Kaya dapat pangpo, hindi pangti. Ay, ano nangyari yun? Eh, kapag desisyonan din ang mga historians na panty na lang kasi doon naman talaga yung tinawag ng mga mga lalaking tao bundok doon sa pantapal na pag-ibabang bahagi ng babae na pinakaiba nila sa lalaki.